cloud cluster na naging trough cluster sa silangan ng Mindanao, magpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Southern Visayas. Pero bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon at Southern Luzon, makakaranas pa rin ng katamtamang panahon na may maalinsangan, epekto pa rin ng patuloy na easterlies. Pero mga isolated rain showers, inaasahan sa maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 6, 2023. Ang oras natin po sa mamayang umaga ay eksakto alas 10 ng umaga. Kaya kapon, magkakaranas pa rin tayo ng medyo malisangang panahon at medyo maliwalas at fair weather tayo pa rin di sa bahagi ng Luzon at Northern Luzon. Medyo bumabalik ng konti yung ating northeasterlies dahil tumataas po ang ating atmospheric pressure na lumalagpas ng 112. Sa ngayon ay nasa 1,013 hectopascals na ito. Ibig sabihin lamang medyo bumababa yung pinaka-high altitudes ng northeasterlies natin sa may extreme Northern Luzon, ditong parte, na may portions na nagpapang-abot sa may Metro Manila. Bagamat manipis pa rin ito, na ituturing na mas nanguna pa rin ang daloy ng asti easterlies na magdudulot ng mainit na temperatura sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon at bandang Southern Luzon na magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast gloomy po, haze po tayo at with clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City at makikita naman ninyo sa ating live CCTV snapshots. Despite na maaraw, may mga few clouds po tayo. Medyo nagpa-party cloudy. So expected po na magmo-mostly cloudy yan dahil po sa medyo tumataas yung saturation ng water vapor at tumataas ang ating humidity ngayong umaga. Sa lowest temperature na naitala nating weather station kaninang 5:12 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon, medyo katamtaman na maalinsangan na naitala sa amin kahapon sa Caloocan, na nasa 31.8 degrees Celsius kahapon ito ng 9:10 AM ng umaga. So, ibig sabihin lamang nito ay bahagya rin tumataas ang ating heat index despite na nasa 40.5 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. Pero kung tatabi natin sa mga heat index monitoring ni Pag-asa kahapon, ay nangunguna ang Ambulong dyan sa Tanawan, Batangas na nasa 44 degrees Celsius. At mga pangalawa, ang Iloilo na nasa 43 degrees Celsius. Lumalabas mga pangatlo lamang sa amin o pumapang-apat dahil nasa 40 degrees Celsius lamang ang aming heat index. Medyo mayroong pagtaas ng thermal anomaly si Taal Volcano mga folks. So sisilipin natin, kamustahin naman natin yung status ni Taal Volcano dahil po sa mga patuloy na mga aftershocks pa rin at kahapon lamang nakapagtala ng malakas na intensity 6 yung bahagi ng bandang silangan ng lubang dyan sa may Occidental Mindoro. Kahapon po yun. So far, nasa 20 megawatts po ang thermal anomaly ni Taal despite ng pagyanig kahapon. At mukhang nagkakaroon ng magmatic intrusion. Ibig sabihin mukhang nagiging agresibo na naman yung magma sa pinakabunganga ni Taal Volcano. So sa mga kabatang natin, medyo bantayan natin ito. At kung sisilipin natin, mataas po ang confidence niya by Moody's at 57%. Mataas. So ibig sabihin, medyo malakas po yung kanyang magmatic intrusion. Medyo bantayan natin. At mataas din ang brightness ng kanyang fire detection centroid at 324.95 Kelvin. So mataas po ito tingnan natin kung medyo tumataas din ang SO2 emission dahil mukhang umaangat na naman yung pinakamagma nito mula sa pinaka-chamber. Siguro, epekto na rin siguro ng magnetism ng mga paggalaw ng ating tectonic plates, lalo na sa mga subduction plates natin na gumagalaw sa silang bahagi ng buong bansa after ng magnitude 7.5 na lindol na naitala na aking seismometer noong linggo. So far ay bukod sa variable radiative power niya at 20 megawatts, may thermal intrusion siya. Ngayon kung sisilipin natin yung synopsis ni Taal Volcano, ayon naman kay PBOX,
Wala naman daw na itala na volcanic earthquakes despite na nagkaroon ng pagyanig kahapon sa may Mindoro. Merong 8,012 tons a day na SO2 emission, pero huling naitala lamang nila ito noong December 4, 2023. So mukhang tinatamad na naman silang magsukat despite na lumindol pa kahapon. Dapat meron silang mas updated ngayon kay Taal Volcano eh. At dahil walang volcanic earthquakes, Mrs. nakakapagtataka na despite na matinding pagyanig kahapon sa may bandang Occidental Mindoro, walang naitalang volcanic earthquakes itong si Taal despite na nagkakaroon ng magmatic intrusion sa pinakabungangan nito at nagmo-moderate nga po ito mula pa kaninang madaling araw. May mga inaasahan ding mga localized thunderstorms nga na umiirala lalo na sa kanlurang bahagi ng Zambales. Medyo mataas po yung accumulation kasi ng water vapor dyan dahil sa ating easterlies na sumasalubong sa malamig na manipis na northeasterlies din sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Expected na mga localized thunderstorms. At sa ating P16 in past 24 hours, nangunguna ang napakamalinsangan pa rin dyan sa may Zamboanga Peninsula na nasa 34.6 degrees Celsius. Sa Baguio City, bahagyang mas tumaas po ang temperatura sa kanila at 17.9 degrees Celsius pero almost stationary pa rin maituturing. At ang bahagi naman ng Surigao na inulan ng highest precipitation, umabot ng 59.2 millimeters ang total rainfall. Kapon, inulan din kami ng halos heavy rain showers pero hindi naman lumagpas o tumagal ito ng mahigit 30 minutes. Umabot kami sa 23.7 millimeters ang total rainfall mga folks. So at least kahapon medyo nakaranas kami ng isolated rain showers kahapon po yan. Sa ating outside humidity, nasa 76% po ang ating humidity concentration. Medyo bahagyang bumaba ito na 1% since last hour. At gaya nga po ng binanggit ko kanina, mataas po ang ating atmospheric pressure. Ibig sabihin lang, bahagya na namang bumababa yung northeasterlies o yung ating hanging amihan. Maaari siguro sa mga bukas siguro o sa susunod na 48 hour ay bababa muli ito. Depende na lamang sa magiging daloy ng jet streams nito. At kung sakaling humina ang ating easterlies, mukhang lalakas ito. Once na mangyari yan, expected po ang shear line na mamubuo na naman just in case bumaba itong northeasterlies natin. Sa ating high tide and low tide status, mayroon tayong 1 hours and 57 minutes pa to maximum low. So, eksakto 12:02 PM yan. So, medyo layo-layo na lang muna dahil mukhang hanggang sa susunod na araw pa, magiging low tide tayo sa bangpang ng Manila Bay. Kaya medyo layo-layo muna sa may bandang West Philippine Sea. Ingat na lamang kung sakaling nakataas ang gale warning dyan sa may bandang Bataan o sa may West Philippine Sea, ay bawal muna ang mga malilit nating sasakyang mga pandagat o mga mangingisda. Bahagya o moderate po ang ating air concentration. Kahapon nag-heavy po yung concentration. Naging bad po ang ating air quality mula pa kahapon at gabi. Ngayon nasa moderate ito at 66 air quality index o to be exact of 19.48 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo mga folks. Lalo na sa mga bumibiyahe ngayong umaga, medyo moderate po o hindi maganda ang ating air concentration. Sa almanac natin, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at inasaan lulubog uli ito mamayang 5:25 PM. At sumikat ang ating buwan kahapon pa po ng tanghali, 12:56 AM at inasaan lulubog naman ito mamayang tanghali pa po nitong 12:42 PM. Kung titingnan natin sa ating sun and moon position, sa ngayon ay palubog pa lamang yung buwan natin na waning crescent. Ang elevation na ngayon sa ating globe ay 36 degrees pa lang. So, eksakto mga mamayang 12:42 PM pa ito lulubog. Napakaalanganin po mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas na po ng Huwebes yan. Mataas ang tsansa daw ngayong araw na pag-ulan at 94%. At inaasahan ang magiging maulap pagdating lalo ng hapon na may kasamang mga pag-ulan-ulan daw. Typically isolated rain showers ito na maaaring mangyari gaya kahapon. So magdala po ng pananggalang na lamang sa ulan dahil bukod sa matinding sikat ng araw ngayong umaga, pagdating naman ng hapon ay may mga isolated rain showers tayong iiral dito sa Metro Manila. Bukas naman ng Huwebes,
magkakaroon din ng mga partly cloudy maghapon pero ang chance na pag-ulan medyo mababa at 19 to 20% lamang. So ang highest and lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro po sa 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Tako agad tayo sa ating satellite imagery na ginagamit, lalo na dito sa may water vapor surface. Makikita natin yung daloy ng northeasterlies, mas dumadaloy po dito sa may bandang extreme northwestern Luzon. Yan. So medyo malayo-layo yung most of the seam ng ating northeasterlies o yung ating amihan sa may bahagi ng extreme Northern Luzon. Meron man dumaloy pero mas manipis lamang ito at mas umiiral pa rin ang ating easterlies. Pero typically baka ngayong buong maghapon ay unti-unting bababa ang ating amihan. Unti-unti pong bababa yan mula extreme Northern Luzon hanggang bandang Southern Luzon area. At kapag nangyari yan, asahan po ang pamumuo ng ating shale line ha. At mukhang nagpapakita na po yung portion ng manipis na shale line dito sa may northeastern Luzon. So mga mamayang hapon, expected magiging pulido na po yung ating shale line. Sa ngayon, medyo manipis pa dahil medyo mataas pa po yung ating easterlies, ating northeasterlies rather. So mga mamayang hapon, baka maging pulido na yung shale line na ito. Kapag nangyari yan, asahan po ang mga pag-ulan-ulan po dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Isabela at buong bahagi ng Quezon Province mula dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, pababa ng Baler, Palillo Islands, and the rest ng Quezon Province hanggang dyan sa may Camarines Norte. Sa ngayon, medyo manipis lamang, partly cloudy to mostly cloudy lamang ang mas umiiral ngayon sa northeastern Luzon at the rest ng extreme northern Luzon. Magiging maaliwalas po, medyo fair weather po tayo at asahan po ang maaraw at alinsangan maging dyan sa may kalurang bahagi ng La Union, Benguet, may mga ilang partly cloudy lamang ang iral, maging dyan sa may bandang Bolinao, dyan sa parte ng Pangasinan at Zambales, expected ang mga localized thunderstorms dahil medyo mayroong trough clouds dito na namumuo. Dahil unti-unti nga pong nabubuo itong shale line na ito. Mga mamayang hapon pa siguro pupulido yung shale line na yan. So expectively ay yung mga areas na yan magkakaroon ng mga localized thunderstorms habang unti-unting bumababa itong northeasterlies natin pababa ng Southern Luzon. Tingnan na lamang po natin, sa ngayon ay maliwalas po ang Central Luzon, pababa ng bahagi ng Pampanga at bandang Bulacan. Siyempre, damay ang Metro Manila. So magiging maaraw po tayo at maalingisangan po ang ating temperatura at expected ang medyo humid na panahon. Dahil medyo mataas-taas po kasi ang ating humidity at mataas din the same time ang ating temperatura. So iwasan po natin masyadong magpapawis pero hindi natin inaalis ang mangyayaring mga isolated rain showers pagdating po ng hapon o gabi sa Metro Manila, kabilang na ang Southern Luzon areas. Kasama na ilang bahagi ng Bicol Region, dyan sa Camarines Norte at Camarines Sur, lalo na sa bahagi ng Sorsogon, Iriga at Catanduanes, magiging mas maulan po ang ating panahon dyan. Sa ngayon, medyo partly to mostly cloudy lang po. Typically, isolated rain showers at manakanakang pag-ulan ang iiral dyan. Habang yung rain clusters ngayon, kumakalat na ngayon sa bahagi ng Eastern Visayas hanggang Central Visayas. Magpapaulan ngayon dyan at asahan ang moderate heavy rain showers. Ingat po sa mga inaasahang pagbaha, lalo na sa buong bahagi ng Samar Region, mula Katbalogan, pababa ng Borongan, Eastern Samar, Gian, at sa bahagi ng Leyte, buong bahagi ng Leyte, inaasahan ngayon ng mga malalakas ang pag-ulan dyan, kabilang na ang Central Visayas sa Cebu, Bohol, at maging ng bahagi ng Negros Region, mula Bacolod, Cadiz, San Carlos City, expected na po yan, at sa may bandang kaluran ng Visayas mula Panay Island at bandang Romblon, ay magiging maulap din at asahan din ng mga kalat-kalat pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Expected nitong maghapon mga isolated and scattered rain showers po ang maghapon sa buong bahagi na ito ng parte ng Southern Visayas at Northern Mindanao areas. Siyempre, mangunguna dyan ang Surigao area na kahapon nga umabot ng 59 mm ang rainfall sa kanila dyan. Expected tuloy-tuloy yan ang buong Siargao Island at kabilang na ang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa area ng Nilindol ay inuulit ko muli ay medyo layo-layo muna tayo sa medyo mabundok na bahagi dahil kapag lumambot ka sa lupa dyan dahil sa kakayanig ng mga aftershocks
baka magkaroon ng biglaang landslides na which is napakadelikado yun mga folks. Kipag-coordinate na lang sana ang ating mga LGU at sana marinig ang ating panawagan na kung maaari ay medyo likas muna sa mga kababayan natin na nakadikit sa gilid ng mga bundok dahil delikado po kapag lumakas ang ulan dyan, mataas po talaga ang sansa ng landslide dyan kapag may mga nakatira dyan sa malapit sa bundok o tabi ng bundok na dahil sa epekto ng continuous aftershocks o strong aftershocks dyan sa Surigao del Sur. Pinag-iingat lamang natin. At sa bahagi ng Northern Mindanao, magiging maulap po at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. And the rest ng sentral ng Mindanao sa Bukidnon, Campos de la Valle at ilang bahagi ng Agusan del Sur at Davao Region, lalo na sa Davao del Norte, asahan na maulap na himpapawirin na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Damay na ang bahagi ng Davao del Sur at ang the rest ng bahagi ng Sorsogon area. Siyempre, damay na rin ang General Santos City, Sarangani, all the way hanggang Cotabato City na magiging mas maulap po ang himpapawirin ninyo dyan. At expected po, anytime ngayong maghapon makakaranas kayo ng mga scattered rain showers na may posibleng umabot ng moderate to heavy rain showers gaya ng nararanasan ng taga-silangan bahagi ng Mindanao. Epekto ng rain clusters na ngayon mula sa cloud cluster na nabanggit na natin since kahapon at noong isang araw na lalapit nga po mula dyan sa silangang bahagi ng Mindanao at magpapaulan po ito sa halos buong silangan ng Mindanao, Northern Mindanao at southern area ng Visayas area. Depende sa accumulation pa rin kasama ng Easterlies ay magdudulot pa rin ng mga ilang moderate and heavy rain showers lalo na sa buong silangan na ito ng portions ng Visayas hanggang Eastern Mindanao. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga niyanig na mga pagbindol, na mga strong aftershocks dyan sa Surigao del Sur. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, itong si 90W, na natiling stationary lamang. Medyo nakatambay pa rin siya sa may bandang Marshall Islands. So nanatiling very insignificant pa rin at very disorganized pa rin ang ipinapakita niya. However, nanatili itong nasa tropical wave, kaya patuloy pa rin natin itong babantayan until this weekend. Doon kasi natin talaga malalaman yung significance nitong C90W kung magkakaroon pala siya, papasyaban ng pagkakataon na mas lumakas pa. Dahil wala pa rin pinapakitang senyales ang ating global spectral model mula sa data PDP GMA. So hanggang weekend na po, pinapakitang walang significant ay pinapakita pa. Nanatili lamang na mga cluster lamang at shear line at easterlies lamang ang pinapakita nito hanggang sa susunod na araw hanggang nitong weekend nga po. Ang range kasi nito hanggang December 11, 2023 po according dito. So next Monday pa na ipinapakitang walang senyales sa ngayon na ipinapakita. Kaya wala po tayong masasabi muna mga folks. Well, kung sa alon naman, kung sisilipin muna natin, ay yung bahagi ng Northwestern Luzon ay unti-unti namang kumakalma yung pag-alon. Except na lamang sa may bahagi ng bandang Ilocos Norte, seaboards ng Ilocos Norte at coastlines ng Batanes Group of Islands at Cagayan. Medyo bawal po muna lumayag dyan. Pero the rest ng silangan ng Luzon, at ilang bahagi ng Bicol Region, mukhang medyo kumakalma muna ang gale force at pag-alon. So, medyo kaya-kaya po muna, medyo kaya-kaya pong lumayag dyan ang malilit na sasakyang pandagat. Maglalaro lamang yung pagtaas ng gale warning sa bahagi ng Eastern Mindanao dahil nga po medyo umuulan kasi dyan ng malakas na sumasabay po sa easterlies wind flow. So, medyo kaya-kaya na pong lumayag dyan sa may bandang silangan ng bansa. Pero except na lamang sa may bandang northern part, seaboards ng extreme northern Luzon. At kung pagbabasa naman natin yung computer models, nanatiling agresibo ang ipinapakita ni GPS na itong si 90W ay patuloy na kikilos pa rin pakanluran palapit ng bandang silangan ng northern na Mindanao. So pagitan yan ng Eastern Visayas ay lalapit daw itong si 90W. So titingnan natin kung mangyayari talaga yan hanggang sa lumitaw ito sa ating global spectral model. Doon lang natin siguro magkakaroon ng significant na may higher chances na ito'y lumapit nga ng bansa. Sa ngayon kasi very disorganized pa. Hindi pa nagtutugma sa mga forecasts. At mukhang may pinapakitang bang kasunod itong si 90W. Yan ay ating babantayan dahil wala pa masyadong nakikita
dito sa ating probability ng ating TCFP. So titingnan natin kung maaring ito ay bago na, lilipat ito sa bagong category mula kay 90W to 91W. So titingnan natin dahil may pinapakita nga po itong CGFS. Kay CMWF naman, despite na mga nakarang araw, wala pa rin pinapakita until now. At kay NABGEM naman, natiling aggressive din ang ipinapakita ni NABGEM na katulad kay GFS. Ayan o, pinapakitang magiging tropical storm pa nga ito. Pagpasok ng PAR. So, magkakapareho sila ni GFS na medyo agresibo ang kanilang mga computer models. However, sa ating real-time kasi is nanatili pa rin siyang nakatambay dito sa may bandang Marshall Island. So, wala pa talagang significant tayong mabe-verify. Kaya, until this weekend, doon natin talaga malalaman mga folks. Sa ngayon, ay manatili nating babantayan ito. Itong C90W kung magiging significant at tutugma ito sa pinapakita ng mga computer models this coming weekend. Yan ay ating aalamin at mag-update pa rin ako sa inyo sa mga next updates nitong C90W. Samantala, sa ating drought index and monitoring, makikita natin ay ang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. Nakataas po at mukhang mas mataas yung drought index niya. Ayan, sa bandang Ilocos Norte, kabilang na ang Pangasinan at buong bahagi ng Central Luzon, kasama na ang bahagi ng Zambales. Moderate to high na po yan. At makikita natin dito sa may drought early warning ng bandang province areas ng buong Ilocos Norte at ilang bahagi ng Benguet, Pangasinan at buong bahagi nito ng Zambales, Bulacan area ay nakataas po na may high possible of dry spell. Tumataas po. Hindi rin ligtas ang Metro Manila. Ayan nakataas Kung isusum natin yan, ayan damay po ang Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite, yan, at Parañaque, at ilang portions ng Batangas, medyo nakataas na rin. Sa Mindoro, sa Oriental and Occidental Mindoro, nakataas din, at ilang bahagi ng Palawan. So, yung mga areas na yan ay medyo tuunan po natin ng pansin dahil medyo nakataas dyan ang dry spell ng areas na yan, lalo na dito sa bahagi ng kanluran ng Hilagan Luzon area. So, kung titingnan nyo man yan kay Pag-asa, ay ganyan at ganyan din ang sigurado na lalabas sa kanila. Ayan, so medyo tuunan natin ng pansin yan. At dahil maging sa ating monthly drought index stock monitoring, mataas talaga ang bahagi nito ng kanlurang bahagi ng Northern Luzon. At binanggit ko na nga po yan sa monitoring natin sa El Nino La Nina, mas mararamdaman yan ng mga taga-kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa unang 2 buwan next year. So take note yan ang tinutukoy ko na kanlurang bahagi ng bansa. Ayan lahat ng west portions, ayan, Western Visayas, at west portions ng Mindanao. Yan po ang ibig kong sabihin na mas mataas, mas mararamdaman yung epekto ng tagtuyot natin lalo na sa unang 2 buwan ng susunod na taon. So sana mabantayan niya nating mga local LGUs at ng ating mga weather agencies para mabigyan kagad ng solusyon ng tagtuyot sa bansa just in case. Bagamat sa ngayon, sapat ang ating water reserve. Pero kapag katuloy-tuloy po ang naging pag-dry spell, lalo na next year, manganganib po yung water reserve. Mukhang hindi sasapat yan, mga po. So ngayon pa lamang, hanggat maaari, mapag-aralan na po yan maigi. May astronomical event ba tayo ngayong araw? Silipin po natin, mga folks. Well, meron po. 10 hours away pa, mga 10 hours pa, magkakaroon daw ng Neptune ending ng retrograde motion ni Neptune. Ito yung parang pa-oppose ng galaw ng Neptune sa vision path ng Earth. So, yung babalik na siya sa usual eastward motion after ng opposite na kontra nito sa westward motion nito. So, sa ngayon kasi medyo kumikilos pa siya pa westward. Pero after mga eksakto, mga 8:38 PM mamaya, ito ay babalik na sa pinaka-normal na galaw niya na pa-eastward motion na po. So, yun po yung ating astronomical event. At ipopost ko yan sa ating Facebook page maya-maya lamang. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, December 6, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 6, 2023. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po. Pakisuyo na lamang, pakisubscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating Facebook page at sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye, lalo na sa real-time events ng ating weather systems na pabago-bago every 6 hours. Lalo na, makikita yan sa aking webpage pa lamang dito sa aking dashboard. Anytime, mabibisitahan nyo yan, maging sa inyong mga Android apps, pwede nyo po siyang i-download at i-install para sa mga lagay ng ating panahon na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Sa mga data feeds, lalo na sa aking weather station at sa mga iba't ibang weather agencies, sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.